Buena mano sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. House Justice Committee pagbobotohan na kung may probable cause ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang update ihahatid natin live. Sa The Hague naman, buo na ang Division o Trial Chamber ng International Criminal Court na didinig sa mga kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag-uusapan natin. Pangulong Bongbong Marcos pupulungin ang mga ambassador ng France at Czech Republic hinggil sa nawawala pa rin si former Congressman Zaldico. At Miss Universe Philippines candidates bumisita sa Kapatid Network. Ilan sa kanila makakasama natin dito mismo sa One Balita Pilipinas. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa This has been my guide. Ang uting utang, kumikita sa mga utang, kumikita. Dagsana ang mga paluwas sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita Pilipinas! Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipinagpapatuloy ngayon ng House Committee on Justice ang pagdinig sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Gaya ng inaasahan, absent uli ang Vice Presidente. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, simulan na natin sa kung sino-sino ba ang dumalo at may reaksyon na ba sa hindi pagdalo ni VP Sara. Angela, ito na nga ang ika-4 na araw ng pagdinig ng House Justice Committee tungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At ngayong araw nga ay nakita natin ang pagdalo ng mga complainant na kabilang sa Cabrera complaint at sa Balya et al. Complaint. Nandito rin ang National Bureau of Investigation para nga matalakay yung doon naman sa grave threat na ibinigay ni VP Sara para nga kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos, pati na rin kay former House Speaker Martin Romualdez. At ngayon nga ay nakita rin natin na hindi dumalo at hindi present dito si Vice President Sara Duterte, pero iginigit pa rin naman ni Committee Chairperson Jervil Luistro na magpapatuloy ang pagdinig ng House Justice Committee at magpapakatotoo daw sila para nga makita kung ano nga ba ang probable cause nitong mga ebidensya at pati na rin yung mga alegasyon na naihain laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan pa natin ang kanyang pahayag. Naaalala tuloy natin si John Lloyd Cruz sa kanyang karakter na Popoy. Kapag pinapayuhan tayo ni Popoy na mag-ingat, damang-dama natin ang pagmamahal. Yan talaga ang paalala ni Popoy. Ingat tayo lahat. Pero dito, ang bilin nila na mag-ingat tayo ay mukhang hindi galing sa malasakit. Tila isang babala. O baka nga, isang babala. Amy, kung nung nakaraang mga pagdinig, tinalakay ang confidential funds, ang issue ng notice of disallowances, at nung nakaraan din ay yung money trail, kumbaga yung AMLAC at ang salin ng Vice Presidente. Ngayong araw naman, ano ang tatalakayin? Ngayon nga, Angela, sa kasalukuyan ay tinatalakay na ng House Justice Committee ito na mga pagbubukas ng green box na isinumiti nga ng Bureau of Internal Revenue nung nakaraang linggo. Nakapaloob dito yung tax records ni Vice President Sara Duterte, pati ng asawa niyang si Attorney Man Scarpio. At makikita natin, narinig na natin yung ilan sa mga manifestation nitong mga mambabatas na miyembro ng House Justice Committee. Kanina, ito nga endorser ng sa Balya et al. Complaint na si Representative Laila De Lima, sinabi niya na kinakailangan ng buksan itong mas buo
yung magiging ebidente ng House Justice Committee sa plenaryo at kung may tataas nga rin ito sa Senate Impeachment Court. Pero sa kabilang banda naman Angela, narinig din natin yung panig naman ng endorser ng Cabrera complaint na si Representative Benny Abante at sinabi niya na wag na raw muna at nag-aalangan siya dahil nga hindi naman ibig sabihin na kaya nila ay dapat nilang gawin dahil na nga rin may mga batas at nasabi rin ng BIR na may kinakailangan ng executive session para nga mabuksan itong box. So wag na daw muna nilang labagin itong klase ng batas at order dito nga sa ating pamahalaan. So inaasahan din natin bukod dyan sa tax records ni Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio ay matatalakay din mismo dito ng House Justice Committee yun ang mga grave threat nga na ibinigay ni VP Sara sa Pangulo, sa First Lady, pati na rin kay former House Speaker Romualdez. Titingnan natin kung ano yung mga ebidensya na mailalatag mismo ng NBI dahil nandito naman si NBI Director Melvin Matibag para nga mapag-usapan din yung pag-assassinate at yung alleged assassination na iplinano ni VP Sara para nga dito sa ating Pangulo. Okay, Amy, pagkatapos ng pagdinig ngayong araw, ano ang susunod na mangyayari? Tuloy ba yung botohan ng House Justice Committee? Angela, inaasahan natin na ngayong bobotohan din itong mga ng House na impeachment complaints laban nga kay VP Sara. So matapos yung pagbotohan nila ay syempre gagawa sila ng committee report at nasabi na nga rin sa ilang mga ulat kasama si Representative Luistro na inaasahan nga na maipasa din itong committee report o itong articles of impeachment sa plenaryo pagbalik ng sesyon dito sa Kamara sa May 4. Alright, maraming salamat Mobile Journal Amy Atienza. Samantala, tuloy-tuloy na ipinapalabas ngayon ang impeachment hearing sa Kamara sa Signal TV 1 News Channels 8 and 250. Sa Senado naman, tinalakay ang problema hinggil sa sobrang mahal na singil sa kuryente at iba pang epekto ng sigalot sa Middle East. Para po sa update, magbabalita naman live si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, ano ba yung mga natalakay dyan hinggil sa singil sa kuryente? Angela, sa nagpapatuloy na pagdinig ng Senate Pro-Tech Committee o Senate Proactive Response and Oversight for Effective Crisis Strategy, nasabi ni Senator Sherwin Gatchalian, chairman ng komite, na meron pa rin uncertainty, hindi siguro kung hanggang kailan magtatagal ang krisis sa Middle East, lalo na yung epekto nito sa iba't ibang sektor sa bansa. Pero ang nasabi din ng senador, bukod nga sa pagtaas ng presyo ng langis, ng krudo, ng mga produktong petrolyo, tumataas din ang presyo ng kuryente. Pero hindi ito dahil sa subsidiya, kundi dahil sa generation charge at tumataas na presyo ng coal na ginagamit sa pag-generate ng kuryente. So since nag-i-import tayo ng coal, so pag tumataas ang presyo nito, kaya naman bumababa raw ang value ng peso laban sa dolyar, lalong nagmamahal ito. Kaya tumataas din ang generation charge. At ang pinakatinitingnan din nila dito, since internationally priced din siya, ang nakikita nila kapag nagtaasan nito, pwede rin tumaas ang ibang mga produkto, iba't ibang mga serbisyo. Compared dati, January, 7.75 pesos per kilowatt hour ang generation charge. Ngayon, 8.39 pesos per kilowatt hour. Yung lifeline rate na sinasabi, yung senior citizens discount, yung mga ibang subsidiya na nakapasok dito sa charges ng mga electricity facilities o mga company ay actually mababa pa nga raw ito. O kaya naman ay pareho lang. Ang nag-iba lang daw talaga ay yung generation charge na tumaas ngayong lumipas na 3 buwan. Na-anticipate daw nila yung senaryo na ito. Kaya ang sinasabi nila sa Department of Energy o kaya naman sa Energy Regulatory Commission na mag-implement ng staggered increases o paunti-unting pagtataas ng presyo sa mga sisingilin sa kuryente. Dahil nga ang sinasabi din dito ng ibang mga senador, halimbawa si Senator Bam Aquino, Senator Risa Hontiveros, yung tungkol sa mga middle income na o middle class na mga household, hindi raw dapat nila pinapasan itong gastusin lalo pa sa panahon ngayon. Kaya ang nais nila na tignan ng maayos yung pag-i-implement ng paniningil ng kuryente. Si Senator Bam Aquino naman, nag-file naman siya ng isang resolution para nga makita na invest na doon sa pag-charge sa mga middle house income o kaya naman sa mga kliyente nitong iba't ibang electricity facilities o companies, kukunin sa national fund o budget yung perang kakailanganin para mabayaran ito. At bukas naman na Angela, ang Senado magsasagawa rin ng pagdidig ang Energy Committee nito tungkol naman sa renewable energy. Ito yung isa sa tinitignan na possible sources talaga, pero pinag-aaralan pa rin nila
kung ito ba ay makakatulong talaga para mabawasan yung pagkabigat o pagkabutas ng bulsa ng mga kokonsumo ng kuryente, ng gasolina, ng langis, o kaya naman ay ibang magiging source ng enerhiya ang kailangang gamitin. Angela. Well, Marimon, bukod dito sa issue ng kuryente, ano pa yung iba pang natalakay dyan? Angela, yung iba't ibang mga sektor din present dito, maging mula sa mga transport sectors, mula sa DOTR, at even mga civil society organizations na magbabahagi ng kanilang mga panig, opinion sa kasulukuyang krisis at yung aksyon na ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero kanina, mula sa DepEd, itong si Undersecretary Joseph Capuno, ibinahagi niya na sa kaso naman ng mga OFW sa mga lugar na naapektuhan ng krisis sa Middle East, 33,000 na OFW na ang nabigyan ng assistance, kasama na rin dito yung mga repatriated. 74 OFWs na lang daw ang naghihintay pa sa kasulukuyan ng repatriation. Pagdating sa fuel supply, natalakay na rin kanina na as of April 17, nakapag-secure na ang gobyerno ng available fuel supply. Average na to ay aabot siya ng 52 days. Ang DBM naglabas na rin ng 20 billion pesos para matulungan ang Department of Energy for procurement support. At ang target nito ay additional 10 days pa worth ng buffer stock. At confirm naman ng PNOC na around 1.12 million barrels naman ng diesel ang meron ang bansa at tuloy-tuloy pa rin naman daw ang mga delivery. So medyo mahaba-haba pa ang araw para sa Senate Protect Committee, pero isa lang ang layo nilang malaman ngayon. Ano pa raw ang aksyon na kakailanganin, lalo't pat hindi pa sigurado kung kailan ba matatapos ang krisis sa Middle East. Angela. Alright, maraming salamat, Mobile Journal, Marimon Reyes. Samantala, nakatakdang pulungin ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga ambassador ng France at Czech Republic patungkol kay former Congressman Zaldico. Para naman po sa update, magbabalita live mula sa Malacanang, si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, para saan daw ang pulong? Angela, ipinatawag nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang pulong mamayang hapon dito sa Malacanang ang ambassador ng France at kinatawan ng Czech Republic. Dito pag-uusapan o aalamin daw ng Pangulo kung ano yung mga naging pagkukulang o kung meron bang naging pagkukulang ang pamahalaan kaugnay nga ng paghawak sa kaso ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Pag-uusapan din daw o aalamin kung ano pa yung mga pwedeng gawin ng pamahalaan sa kaso ni Ko at ano naman ang maitutulong ng ibang bansa lalo't mayroong United Nations Convention Against Corruption. Hakbangayan ng Pangulo matapos makumpirmang nasa Francisco matapos mag-apply doon ng political asylum. 2 linggo yan kasunod ng ulat ni PBBM na nasa kustodiya ng Czech authorities si Ko. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, may pending political asylum petition si Ko sa France. Ang tinukoy na grounds ng dating mambabatas, political persecution sa bansa. Kagad naman niyang pinabulaanan ng palasyo. Hindi raw matatawag na political persecution ng kaso ni Ko dahil bago pa man ang petisyon, pinasasagot na siya sa kasong malversation kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Angela. Bago ito, may inilabas nga na announcement si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa pagpapalawig ng serbisyo ng PhilHealth. Ano ba ang detalye dito, Julie? Yes, Angela, inanunsyo kaninang umaga ni Pangulong Bongbong Marcos yung pagpapalawak sa maternity benefit ng PhilHealth. Alam daw kasi ng pamahalaan kung gaano kamahal yung panganganak at kung paano nga napipilitang magtipid yung ilang mga kapatid natin na dahilan kaya nagsisimula ng panganib. Kaya epektibo sa April 30 para sa normal delivery from 9,700 magiging 29,000 na yung sasagutin ng PhilHealth. Sa CS naman 58,000 hanggang 62,000 na yung benepisyo. Pinalawak din, Angela, yung prenatal care. Ibig sabihin mula sa 4 na check-up, 8 na yung check-up na sasagutin ngayon ng PhilHealth at may mga follow-up check-up pa postpartum o pagkatapos mga anak. Angela. Last na lang pala, Julie, before I let you go, naalala ko, balikan natin yung issue yung kay Zaldico kasi nagkaroon din ng mga ulat ngayong araw na to na ang palasyo ay kumbaga parang dumidistansya doon sa naging mga pahayag ni DILG Secretary John Vic Rimulya nung unang napabalita ngang nasa kustodiya ng Czech Republic itong si former Congressman Zaldico, saying na dinidisown nila yung mga statement niya dahil nga may mga naging pahayag si DILG Secretary na mga 1 to 3 weeks ay may papauwi na dito si Zaldico. Ang nilinaw kahapon ni Castro, Angela, hindi naman kay Pangulong Bongbong Marcos nanggagaling ito. Malinaw daw kung ano lang yung iniulat ng Pangulo na nasa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico at wala nang ibang sinabi. Ang palasyo, maingat din talaga sa pagpapahayag kasi kapag tinatanong sila, even previously, kung ano yung mga detalye ang sinasabi nila kay DOJ Secretary Frederick Vida, doon siya yung makakasagot ng mga detalye. Even yesterday, kahit na yung mga
mga impormasyon tungkol pa sa ibang detalye sa kinaroroonan or sa mga proseso kung paanong nakapunta sa France ko, ang maganda daw ay hintayin natin si Secretary Vida para sagutin itong mga bagay na ito. Alright, sige, maraming salamat sa iyo, Mobile Journal, Julie Baiza. Apektado na rin daw ng krisis sa langis ang ilang mga kapatid nating persons with disabilities. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Daniel Dayaw. Mas epektibong pagtulong para sa mga PWD ang panawagan ng isang ina na hirap tustusan ang pangangailangan ng kanyang anak na may autism spectrum disorder. Isa sa naging kabuhayan ng mag-inang Marisa at Gray ang pagbebenta ng siomai sa kalye ng Marikina. Malaking tulong daw ang kanilang pagtitinda, hindi lang bilang dagdag kita, kundi para sa kanyang pangangailangan at para na rin sa anak niya. Marami po siyang natutunan doon sa pagtitinda niya. Natuto siya makipag-communicate, social sa ibang mga tao. Yan nakita yung halaga na ang paunong pagbilang, paano tamang pagsusukli, ang halaga ng pera, at higit sa lahat, ang pinaka-main purpose dito is yung paano kumita ng pera na galing sa pinaghirapan mo. Pero dahil sa fuel crisis, nahinto ang kanilang negosyo. Kasi hindi naman kami lagi nakakapagtinda sa ngayon kasi nga syempre, unang-una din po ay kakapusan din po ng budget din po. Pinagkukuhanan din namin ng siomai. Sa dami ng supply, hindi na kaya yung demand because of those crises na nangyayari sa atin ngayon. Ayon sa National Council on Disability Affairs, may mga benepisyo at programa naman para sa mga PWD. Kabilang dyan ang 20% discount, VAT exemption sa gamot at libreng serbisyong medikal. Under Republic Act 7277, may karapatan sila sa equal access to education, employment at healthcare, at may proteksyon laban sa diskriminasyon. May access din sila sa rehabilitation at social services. Pero sa kabila ng mga ito, hindi pa rin daw naaabot ang mga pamilyang katulad nila Marisa, lalo na sa pagkuha ng slots sa mga libreng therapy centers. Katulad sa anak ko, 11 years old siya na-diagnose. Ang pangalawa niya assessment is 14 na siya. So ilang taon na ho yun. Tapos ibigyan na recommendation ng doctor na dapat every week may therapy ka. So walang problema doon sa recommendation. Problema, yung, paano mabibigyan ng every week na therapy kung mismo yung public hospital, taon din para magkaroon ng slot. Sa therapy pa lang umaabot ng hanggang 7,000 pesos kada linggo. Kaya nananawagan si Marisa ng tulong. Opo. Minsan nakakapag-therapy siya kapag mayroong slot. Pero hindi siya nare-regular therapy kasi nga po, depende nga po dun sa slot at kung may budget ka. Sana makita nila yung struggle na talaga yung kailangan namin ng tulong nila. Mga kapatid, mobile journalist Daniel Dayaw po, hatid ang mukha ng balita. Doble dagok naman ang iniinda ng isang PWD sa Leyte. Bukod sa hindi siya makalakad, nagkaroon pa siya ng malubhang sakit sa bituka. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Isang lalaki sa MacArthur, Leyte ang nangangailangan ngayon ng tulong dahil sa kanyang sakit sa bituka. Oo, tulungan sana ako, Dok. Gusto ko mabuhay po. Mama ko sa aking kalagayan po. Ulila na sa magulang si Richard Baldos, 39 anyos. Wala ring asawa at anak. Isa rin siyang PWD at hindi nakakalakad. 2 pa niya po, hindi siya nakakalakad. Dati kasi ma'am, nakakalakad siya. Simula nung pumunta lang siya ng Manila, parang biglaan lang po na hindi na siya makalakad. Hanggang sa hindi na pagamot po, hanggang sa lumala po. Nitong Marso nang indahin ni Richard ang matinding pananakit ng tiyan. Tuwing iniinuman ng gamot, nawawala naman daw ang pananakit. Pero napansin na ng kanyang mga kaanak na tila lumulobo na ang kanyang tiyan. Kaya agad na nila itong pina-check up sa ospital. Ang resulta po doon is pumutok daw po yung tinae niya sa loob ng tiyan. Bituka sa loob ng tiyan. Yung bago sila lumabas sa hospital, naoperahan na po siya. Tapos doon na po yung lumabas din yung bituka niya sa gilid niya po. Mayroon daw yung parang bato-bato sa nakuha sa opera niya. Tapos yun po ay nawala nila. Gallstones po, parang bilog-bilog po ma'am. 4 na araw na confined si Richard sa ospital. Pero pagkalipas lang ng 2 araw,
Bumuka raw ang tahi sa gitna ng kanyang tiyan at mas lalong lumuwa ang inilabas na parte ng kanyang bituka. Sa video po, hindi pa po kasi siya nakainom ng gamot nung time na yon kasi po wala pong pera pambili ng gamot. Ang ginawa po namin, naghingi po kami sa mga opisyalis ng tulong kahit paano po makabili po kami ng gamot. Muling dinala sa ospital si Richard. 2 linggo na siyang naka-admit at patuloy na inoobserbahan. Kung may mga mabubuti po kayong puso, kahit magkano po na halaga, alang-alang po kay Kuya Richard, sana po matulungan niyo po siya. Kawawa naman po yung tao. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Grabe, ang init na po ngayon, parang oven ang bahay at para kang nasa harap ng barbecuehan. At ang masakit, pag nagbukas ka pa ng aircon, nako, sunog ang budget mo. Ang tanong, pwede bang magpalamig na hindi masusunog ang budget? Pag-usapan natin to. Hi there, dear Shinkitan, your pambansang wealth coach ngayon. Nako, ngayon tag-init, 2 bagay ang tumataas. Ang init ng ulo at ang init ng gastos. Pero magandang balita, may paraan tayo mga kabudgetaryan para tayo magpapresko na nakatipid mode. Una, electric fan hack. Naalala nyo ba na ang ginagawa po namin, napapatawa lang ako pero effective ang ginagawa namin sa harap po ng electric fan, naglagay kami ng yelo. Opo, mura, simple, pero effective. Pangalawa ay i-block natin ang init. Siyempre, maglagay tayo ng tinatawag na kurtina na talaga makakapal po. Diba? Yan ang pinakadahilan kung bakit umiinit din sa loob. Less sunlight, less heat, less gastos. Pangatlo, ay maligo tayo strategically. Hindi kailangan pa ulit-ulit maligo ng tamang oras, lalo na bago matulog. Mas mahimbing ang tulog. O kahit na, siyempre, ika nga presko ang pakiramdam. Pang-apat po, tubig ang inumin parati, hindi luho. Iwasan muna natin yung mga milk tea, iced coffee, tubig lang pwede na, o mas presko, lagyan na natin maraming yelo, nakakatipid ka pa. At ito, pang-5, kung may aircon kayo sa bahay, gamitin nyo na lang pagka, let's say, may timer. O pag lumamig na po, di ba? 2 to 3 hours na pag malamig ng kwarto, ang gawin, saraduhin na lang po natin yung aircon at electric fan na lang ang gamitin. At ito pa, pinaka-best. Ito yung hack na pwede natin gawin lahat. Kung sobrang init na talaga ang bahay, mag-mall. Mag-malling na lang po tayo. Pero tatandaan, bago mag-malling huwag magdadala ng maraming pera. Baka, yun nga, nakatipid ka nga sa kuryente, ubos naman ang bulsa mo. Kasi sa mall, libre ang lamig, basta may tamang diskarte. Ang pagiging presko po ay hindi kailangan po maging mahal. Sa panahon ng tag-init, ang tunay na panalo, yung marunong magpalamig na hindi masyadong gagastos. Ikaw, ano yung pinaka-effective na tipid cooling hack mo? Sana naman nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Susunod, lalaking nag-claim ng jackpot prize sa loto gamit ang peking ticket, kalaboso. At trial chamber na didinig sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, binuo na ng ICC. Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita, Pilipinas. Sa kapapasok lamang na balita, nagdesisyon na ang House Justice Committee na huwag buksan ang green box ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Mans Carpio.
Ito po yung kahon na naglalaman ng tax records ng mag-asawa. 6 ang bumoto, pabor, 38 naman ang tumutol at walang nag-abstain sa mosyon na buksan ang kahon na mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Bago ito, may ilang mga mambabatas na nagpanukalang hintayin na lamang na maitransmit sa Senado ang impeachment para sila na ang magdesisyon kung bubuksan ang green box. Samantala, siniguro ng Maynilad na hindi sila magtataas ng singil sa kabila ng napakatinding init. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Fatima Baduria. Fatima, go ahead. Angela, tuloy-tuloy daw ang mga programa ng Maynilad para hindi magtaas ang kanilang mga singil ngayong may nagbabadyang El Nino. Bukod dyan, sinabi rin sa press briefing kanina na nakahanda ang bagong mga reservoir ng Maynilad para hindi matigil ang kanilang serbisyo sakaling matuloy ang El Nino. Kabilang dito ang flagship project na Parada Reservoir sa Valenzuela at iba pang mga reservoir sa Pasay at Parañaque. Hindi rin naman daw apektado ng gulo sa Middle East ang supply ng tubig sa bansa. Ang epekto nito ay ang operational cost ng Maynilad dahil sa fuel at tower na kinakailangan para sa generation at transportation ng tubig. Tumaas din daw ang presyo ng mga kemikal dahil sa paghina ng peso kontra dolyar. Pero sa ngayon, kaya pang kargahin ng Maynilad ang pagmahal ng operational cost dahil sa mga programa. Sa ulat ng Maynilad, tumaas ng 6.2% ang kanilang revenue na nasa 9.1 billion pesos habang tumaas din ng 10.3% ang net income nila na nasa 4 billion pesos mula sa 3.6 billion noong nakaraang taon. Angela, tuloy-tuloy din daw ang pagbigay nila ng lifeline discount para sa mga vulnerable sectors para makatipid sa tubig sa kabila ng krisis. Angela? Maraming salamat, Mobile Journal Fatima Baduria. Sa iba pang balita, humarap sa media ang ilan sa mga kaanak at supporters ng 19 na nasawi sa engkwentro sa Toboso, Negros Occidental para patotohanan na hindi miyembro ng rebeldeng grupo ang mga biktima. Para sa detalye, magbabalita live si Mon Gualvez. Mon, ano ba ang mga naging panawagan nila? Angela, hustisya ang pinakapanawagan ng mga kaanak at ilang grupong nakikisimpatiya dito nga sa tinatawag na Negros 19 matapos ang sinasabing engkwentro sa Toboso, Negros Occidental na ikinasawi ng 19 na katao. Massacre at hindi nga lang basta engkwentro. Yan ang iginiit ng mga kaanak at kasamahan ng mga nasawi sa insidente. Binigyang din nila na pawang mga sibilyan ng ilan sa mga napatay, kabilang isang UP student leader, isang mamamahayag, 2 dayuhan, ilang minor de edad at mga peasant activist. Nauna na rin daw kinumpirma ng Communist Party of the Philippines o CPP na 10 lamang sa mga nasawi ang kanilang miyembro at may tuturing na combatant. Dahil dito, malinaw na maraming naging paglabag ang militar sa nangyari. Sabi ni Attorney Nery Colmenares, may tuturing daw ito na paglabag sa Fort Geneva Convention, kabilang na riyan ang pagpatay sa sibilyan sa isang sugatang combatant, pati na sa tinuturing na prisoner of war. Kaya nananawagan sila sa isang independent, transparent at objective na investigasyon sa insidente. Kasabay nito, humarap din sa ginawang press conference ang mga naulila ng nasawi kabilang ang 2 Amerikano. Nais lang doon ng 2 na explore ang mga komunidad at makihalubilo sa mga hirap na dinaranas ng ilang Pilipino, lalo sa mga naninirahan sa bukirin at mga nasa bundok. Kasabay nito, kinundin na rin ng grupo ang mga kumuwestiyon kung bakit kasama ng mga miyembro ng New People's Army o NPA mga nasawing sibilyan. Git nila, bahagi raw ito ng pag-alam ng mga biktima sa tunay na sitwasyon sa lugar at hindi ibig sabihin na miyembro sila ng rebeldeng grupo. Kaduda-duda rin nila ang mga lumalabas na report na armado ang lahat ng mga nasawi. Angela, nauna nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP na isang legitimate encounter ang nangyari dyan nga sa Toboso, Negros Occidental at pawang kasapi ng rebeldeng grupo ang mga nasawi. Samantala, nagkakaroon na rin ng hiwalay na investigasyon naman ang Commission on Human Rights para malaman kung nagkaroon nga ba ng extrajudicial killings dito sa pagkamatay ng tinatawag nilang Negros 19. Angela. Maraming salamat, Mon Gualvez. Halos mabutas naman ang bungo ng isang dalagitang pinaslang dyan din sa Negros Occidental. Hindi inaalis sa mga otoridad na hinalay muna ang biktima bago ang karumal-dumal na pagpatay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan.
Bangkay na ng matagpuan ng dalagita sa Negros Occidental na nawala matapos lamang utusan ng kanyang lolo na bumili ng yelo. Halos mabutas ang ulo ng 13 anyos si Elias May sa pagkakahampas ng di patukoy na bagay. Gabi ng April 27, natagpuan ng dalagita sa tabing ilog na tubuhan sa Barangay West Candoni. Isang residenteng nakadiskubre sa kanyang bangkay. Agad siya nag-report sa mga pulis. Gabi ng 26 ma'am, 7 p.m. Pinutusan ko ma'am, bumili ng ice at inumin sa tindahan. Hindi sila nagduda rin ng nila. Pumunta lang, kaibigan o kung may sinamahan. Parang pang dalawang beses na niyan na natutusag ka. Ang pamilya ni May, laking gulat na lang nang malaman ng balita. Sa plata, bumapa yung victim natin. Ang nakita na natin doon, yung sukat sa loob ma'am. Stop diba, dalawa. Parang nabutas sa talaga Isinailalim na sa autopsy ang bangkay ng biktima para malaman kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay at kung may nangyari bang pangahalay. Sa ngayon, may person of interest na ang Candoni Police Station. Pinututukan na tayo ma'am para pinakonfirm pa natin ma'am hindi daw magbigay ng detalye. Nag-gather pa tayo ng mga pilita para malakas takto na din tayo sa prospect. Mga kapatid, Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. May napaulat naman na chemical leak sa Barangay 168 sa Deparo, Caloocan. Nanggaling umano ang masangsang na amoy sa isang ice plant sa lugar. Nakakaapekto na ito sa residential area doon at may ilan nang dinala sa ospital. Pinayuhan muna ng Caloocan local government ang mga nakatira malapit doon na magsuot ng face mask dahil sa nakababahalang lagay ng hangin. Pinaiwas din ang mga motorista na dumaan sa kahabaan ng Deparo at T. Samson. Sa Mandaluyong naman, kalaboso ang isang lalaki matapos tangkaing mag-claim ng jackpot prize sa loto gamit ang peking ticket. Mismong sa opisina ng Philippine Charity Sweepstakes Office, inaresto ang suspect. Sinubukan niyang kubrahin doon ang 172 million pesos na jackpot prize sa 649 Lotto noong April 7. Pero nang i-verify ng PCSO na pag-alamang dinoktor pala ng lalaki ang ticket para magmukhang nakuha ang winning combination. Na-claim na rin daw ng totoong winner ang naturang jackpot prize. Agad pinadampot sa mga pulis ang suspect. Nasa kustodiya siya ngayon ng National Capital Region Police Office at mahaharap sa reklamong falsification of public document. Pinuuna ng International Criminal Court ang trial chamber na didinig sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May 3 hukom sa trial chamber. Una, si Judge Joanna Corner na nagsilbi sa criminal law ng 45 taon. Siya ay dating judge sa Crown Court of England and Wales at dating senior prosecutor ng International Criminal Tribunal sa Yugoslavia. Ang isa pang hukom ay si Judge Kibong Pek ng South Korea. Nagsilbi naman siyang public prosecutor at director ng South Korean Ministry of Justice. Naging bahagi rin siya ng United Nations Office on Drugs and Crime. Ang pangatlong hukom ay si Judge Nicholas Giyu. Naging chief or chef de cabinet siya sa Pangulo ng Special Tribunal sa Lebanon at dating liaison prosecutor ng US Department of Justice. Inaasahang harap ng personal si Duterte sa korte lalo't kinakailangang present ang nasasakdal sa kanyang paglilitis. Higit 500 mga biktima ang inaasahang lalahok sa proceedings. Gustong-gusto na umanong pumasok sa trabaho ni Senador Ronald De La Rosa na mahigit 5 buwan nang absent sa Senado. Ayon kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, hindi voluntaryo ang pag-absent ni De La Rosa. May threat o banta raw kasing hindi mapoprotektahan ng gobyerno ang kanyang karapatan mula sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC. Kaya nanindigan si De La Rosa na habang nariyan ang banta ay hindi siya magpapakita sa Senado. Ipinarating naman daw ng kampo ni De La Rosa sa Senate Ethics Committee na pinag-iisipan niyang huwag na munang tumanggap ng sweldo habang absent siya sa Senado. Una itong iminungkahi ni Senator J.B. Ejercito na chairman ng komite. Yan daw kasi ang posibleng paraan para ma-dismiss ang ethics complaint laban kay De La Rosa. Susunod, Miss Universe Philippines candidates bumisita sa Kapatid Network. Ilan sa kanila makakasama po natin dito sa One Balita Pilipinas Live.
Yan at iba pa sa pagbabalik ng One Balita Pilipinas. Sinisi ni Senador Ping Lacson ang pamahalaan sa kabiguang may uwi sa bansa si dating Congressman Zaldico. Sabi ni Lacson, sayang daw ang nawalang oportunidad at walang dapat sisihin ang gobyerno kundi ang sarili nito. Dagdag niya, ang hindi agad pagkilos matapos malamang nahuli si Ko sa Czech authorities o ng Czech authorities ay naglagay sa gobyerno sa kahihiyan. Kaya dapat daw itong magdoble kayod para maibalik sa bansa ang dating mambabatas. Si Senadora Amy Marcos naman, natawa na lamang sa bagong update kay Ko. Tingin naman ni Senator Win Gatchalian may criminal mind si Ko kaya naplano na ito ang gagawin kapag nahuli siya sa abroad. Pero naniniwala naman si Gatchalian na temporary setback lamang ito. Para sa kanya, maging si Senator J.B. Ejercito, mahalagang mapaharap si Ko sa investigasyon sa flood control scam. Sobrang nakakahinayang dahil unang-una gusto natin makamit ang hustisya. Pangalawa, may warrant of arrest na siya. At pangatlo, kung co-cooperate siya, baka meron pa siyang information na iba na makakatulong dito sa flood control scandal. Siguro kasi hindi rin yun ang sabi ng DOJ kanina, no, na bad news, no, sad news na nawala na sa custody ng Czech Republic. So of course we would want him to be here so that we can already find out what he knows, kung ano yung participation. Nananawagan naman ng tulong ang isang ilaw ng tahanan sa Pangasinan. Unti-unti na kasing nagdidilim ang kanyang paningin dahil sa bukol sa utak. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Unti-unting nabubulag ang isang ina sa Posorubio, Pangasinan dahil sa tumor na tumubos sa kanyang utak. December 2024 nang unang manlabo ang mata ni Lani Ugay, 54 anyos. Nagsalamin siya pero hindi raw nakatulong. Kaya noong May 2025, nagpakonsulta na siya. Sa mga pagsusuri, heto raw ang nakita. May bukol dito ma'am, sa ano ko dito. Baba ng utak ma'am. Naiipit po yung isang ugat dito sa kaliwa. Kaya lumalabo itong isa. Tapos buti nga daw po ma'am, hindi sumabay yung kanan. Ang diagnosis kay Lani, pituitary macroadenoma. Isang bukol sa utak na pwedeng pumigas sa nerve ng mata. Kapag hindi naagapan, pwede itong magdulot ng pagkalabo ng paningin hanggang sa posibleng pagkabulag. Pakiramdam nga raw ni Lani, may tumutusok sa kanyang mata at madalas itong mamula. Lagi ring sumasakit ang kanyang ulo at nagsusuka pa siya. Sinabihan siya ng doktor na kailangan niya ng maoperahan sa lalong madaling panahon, kaya ni-refer siya sa ibang ospital. It's private ma'am. Hindi naman kaya namin ng ma'am. Bayad doon ma'am. Pinababayaran sa akin 93,000. Yung 93,000 na yun ma'am, gamit lang ma'am. Ay dok, wala po kaming hawak na ganun. Ngayon lang po, ipamasahe lang namin ang hawak ko. Sabi ko noon ma'am. Sabi nila, ASAP. Para hindi daw maapektuhan itong isang mata ko. Ang anak nila na si Deborah, labis ang pag-aalala sa ina. Yung tatay ko po ma'am, magsasaka po siya. Tapos kami po ma'am, wala naman po kaming trabaho. Tinda lang po kami ng mga halo-halo, ganun po. Kasi nahihirapan din po kami na nakikita po siya hanggang yan.
Hindi man lang po namin may paupera sa hirap ng buhay po. 7 buwan na ang nagdaan, pero hindi pa rin naooperahan si Lani. Sana po matulungan niyo po ako. Nagmamakaawa na po ako sa inyo kasi masakit na po ang aking ulo hanggang sa batok pag tuwing sinusumpong ako ng tapos nagsusuka. Kaya parang awan na po ninyo sa mga nanonood po. Tulungan niyo po ako para maoperahan po ako. Mga kapatid, ako po si Mobile Journal Yeda Pascual. Hatid ang muka ng balita. Hindi na mahuhula sa biyahe ang ilang pasahero ng LRT Line 1. Binuksan na kasi ang kauna-unahang waiting area nito na air-conditioned. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Tarique. Sa gitna ng matinding init ng panahon, may kaunting ginhawa ng maaasahan ang mga commuter sa LRT1. Sa Baclaran LRT Station, presko nang mag-aantay ng paparating na tren. De-aircon na kasi ang waiting area para sa mga pasahero, hindi na malagkit sa pawis. The intention kasi is hindi naman para pagtambayan siya ng matagal. Ang intention talaga is hintayan lang siya habang naghihintay ng tren. Sa loob ng waiting area may mga upuan, kasya dyan ng 50 pasahero. Pero syempre, priority ang mga senior citizen, buntis at PWD. Nasampulan na ni Joanna ang air-conditioned waiting area. Mas okay siya, mas maganda din sa mood. Syempre, kahit pa paano medyo parang pagdating mo dun medyo fresh ka pa rin. Pinag-aaralan din ng LRMC kung ano-ano pang estasyon ang pwedeng paglagyan ng mga air-conditioned waiting area. We are looking at other stations kung kayang i-accommodate the same feature. So we're taking into consideration a lot of things like the size of the station. Sa ngayon, isa muna itong hakbang para gawing mas komportable ang biyahe ng mga pasahero habang patuloy na hinahanap ang mas pangmatagalang solusyon sa init at siksikan sa mga istasyon. Mga kapatid, Mobile Journal Ivan Tarique po, hatid ang muka ng balita. Mabuhay, Pilipinas! The most beautiful day in the Philippines is here. 50 stunning delegates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bawat isa handang ipakita ang talino, puso, at tunay na ganda ng Filipina. Sino ang magiging next Miss Universe Philippines? Tutukan ang Miss Universe Philippines 2026 Coronation Night live ngayong May 2, 7 p.m. sa 1PH at sabay na mapapanood sa Signal Play. Alright! Hola mga kapatid, malapit ng koronahan ang susunod na Miss Universe Philippines! At bago po yan, bumisita muna ang mga nagagandahang delegates sa Kapatid Network. At live na live po makakasama natin sa studio ang ilan sa Miss Universe Philippines 2026 candidates. Eto na po, starting with La Union! Woo! Miss Manila! Miss Muntinlupa! Top model! I love it! Miss Bohol! And Miss Taal Batangas! Lovely, lovely, lovely. Grabe, thank you so much, ladies, for being here. And kanina medyo nakapagtsikahan na kami off-cam, no? Pero gusto ko lang sana tsikahin sa inyo at tanungin talaga what it takes to be a Miss Universe Philippines in 2026 with all that's happening in the world. For me, it's really about awareness and having a public servant's heart, but also holding yourself to the same standard of a public servant. We're really representatives of not only ourselves, but our whole community.
So I hope to listen to my fans and amplify their message across the universe. Miss Manila? I think definitely one of them is determination. You know, we're standing here not just showing our best version of ourselves, but we want to inspire others to do the same. Because in this day and age, there's so many things going around with social media, and we want to make sure that we don't divide people. And what we want to do here is advocate for the things that we care about, but at the same time inspire people to become better. For me naman, it's really empathy. If you want to be a Miss Universe Philippines and represent our country on the international stage, you have to first be aware that we're a really diverse country. We have a lot of languages, religions, different cultures per island. So I think you have to have empathy to be able to listen whilst also holding everyone accountable. For me, being a Miss Universe Philippines is being an empowered woman who possesses kindness and spread positivity so that we could have a more inclusive community. Yeah, for me in today's climate, it's very important. We serve as such inspirational tools. Miss Universe Philippines gives us such a big platform, even just as candidates. So I think having perseverance shows that others can do the same and they can also persevere as well. You know, there's so much online noise right now. Lalo na pag pageant season, di ba? Talagang ang iingay ng fans. Sobrang passionate nila. Sobrang extreme at times. But what do you really want to tell them? Especially coming this coronation night, a lot of, you know, things are being said online. Ano lang gusto nyong linawin tungkol sa atmosphere ng pagiging isang Miss Universe Philippines delegate? I would say maraming salamat po to all of my fans for being so supportive and believing in my mission and voice, but at the same time to hold empathy and spread kindness to my other co-delegates, because these women really inspire me and it's just an honor to stand beside them. So I will not accept any support that comes at the expense of other women. So really keep that in mind throughout this pageant season. Exactly. Like Miss Universe is such a big platform. Definitely for me, I grew up in Canada and it's been a big dream of mine, you know, and a lot of the women that I see on TV are from Miss Universe and it makes me want to be better. And I think what we have to tell the fans is that they don't really see what's happening behind the scenes, and a lot of it is sisterhood, and you know, we need to build each other up. Yes, it is a competition, but at the end of the day, we have to be kind to each other, because how can we be better if you're bringing each other down? And we're all here to support one another, and I just hope that you continue to support us because malapit na po, May 2 ang coronation night, and even after the coronation night, I hope that we can hang out and get to know each other better, and hopefully the fans see that as well. That's true, and like Justine said, no one really sees what goes on behind the scenes. I think we've had some of our lowest and highest moments all together on this journey, and of course pageantry is really about women empowerment. So one of our strengths is not in the absence of another, and I know that no matter what happens, I will be cheering these girls on in whatever happens after. I love that. Yeah, to all our fans po, thank you so much for supporting us, and just so you know, we love each other so much. So please stop the bashing and just spread positivity and love. Yes. I think coming from both Northern California and from Taal, I just would never have expected to be on the Miss Universe Philippines stage, and it's just the same as the other girls. We're living our dreams every single day, and at the end of the day, we're all just little girls who had a dream. So I hope that you can recognize that we deserve love and support. All of us deserve love and support. Oh, wow. And actually, iba na rin talaga yung pageantry in this day and age. And of course, for some of you, it's not your first time, di ba? Going into this kind of pageant. But this one on May 2, what should they look out for? Like, ano yung mga aabangan talaga nila pag pinanood nila yung programa? It's a different experience for me because I have a background with a more advocacy-oriented pageant. So I'm excited to strut down that big runway in SM Arena and MOA Arena because I'm really excited for that big moment where you feel the crowd, the energy, the excitement, and that's something I'll always be grateful for to the Miss Universe Philippines organization. I love it. Exactly. I think I'm really looking forward to the production, to the opening number, all the segments, and my family is flying here from
from Canada, so I'm super excited. They actually landed yesterday, so it makes everything feel more real. But at the same time, it's just seeing our family, friends, and supporters on like the crowd and watching us and yelling for us. I think that's the most exciting because it's been about 3 months, and I feel like a lot of it is online. Their support for us, so seeing them out there is definitely going to give us the energy we need for that day. Wow. It's true. This is actually my first ever pageant. Yeah. So, Miss Universe Philippines, agad ang yapang. I think I came into pageantry at a really exciting time. I've been blessed to learn from my more experienced sisters, but also, we have Marina Summers hosting our one-woman show, and I feel that's such a milestone for the Miss Universe Philippines organization. BGYO is performing, so it's going to be a great production for everyone to tune into. Yeah, we're all excited to perform what we've got and to showcase our beloved provinces, of course. Yep, and if you've been watching the Miss Universe Philippines journey, I'm a dancer, so I'm super excited for our opening number production. We came up with it and did our practices yesterday. It's going to be a really big dance number with BGYO, so make sure to stay tuned May 2nd. May 2nd, and of course, they can watch it on Free TV on 1PH. Yes. So, huwag kayong kukurap dahil bonggang-bongga yan, mga kapatid. Huwag niyong palalampasin ang Miss Universe Philippines. Dito po yan sa 1PH. Ladies, congratulations in advance. You're all amazing. Sana lahat sila koronahan. Kung pwede lang, di ba? But they're queens in their own right. Pero eto na, in other showbiz news, bongga ang inandang pa-birthday kay Bossing Vic Soto sa Eat Bulaga. Habang ang Pinoy singer na si Matty Juniosa naghahanda na sa magiging finale performance sa Britain's Got Talent. Nagbabalita tungkol dyan si Von Belenario. At 72, forever young ang peg ni Bossing Vic Soto sa pa-birthday sa kanya ng Eat Bulaga. Nakipagsabayan pa nga siya sa pagsayaw sa mga anak na sina Tali at Mochi. I wanna thank you for sa lahat ng sakripisyo, sa lahat ng pagmamahal, and for giving time and for being so intentional with our family life. We love you so much. Happy birthday, Dad! I love you, and thank you for all the sacrifices that you've given us, and thank you for making our life comfortable. Happy birthday! Love you. Oh, ako naman pare, simple lang. I love you pare. Love you too. Sa sobrang dami na nagmamahal kay Bossing, binisita at binati rin siya sa The Age is Right segment ng kanilang driver, cook at staff sa production house. Very thankful din si Bossing, pati na sa patuloy na pagiging matatag ng Eat Bulaga. Sa inyong lahat, salamat sa staff, kay Jenny, kay Pucci. 47 years ko nang ginagawa and nasusurprise pa rin naman ako. Thank you so much. I love you all and may God bless us all. Ang rendition na yan ni Matty Juniosa ng Dream On ng Aerosmith ang nagbigay sa kanya ng ikalawang Golden Buzzer sa Britain's Got Talent at naging daan para makadiretso na siya sa finals. But I said, I'm not giving it to the audience. We now have a Filipino two-time Golden Buzzer. And it's me! Ano ba yun? Ako sa utak ko, yung mga tao nga naartehan sa akin pag nagaganon-ganon ako. Pero I'm just genuinely excited because it's such a feat. May pinulot ka ba ulit? Na ano? Yes! Yes! May pinulot ako ulit. Pero isa lang, kasi yung pantalong ko noon maliit yung pocket. Pero naging emosyonal si Mary nang balikan ng pagkatalo noon sa isang contest. I remember how I felt before when I lost and when people didn't like me. But now, I'm living a life na ang dami nagmamahal sa akin. Ano nga bang reaksyon niya sa mga komento ng netizens na malaki ang chance niyang maging susunod na kampiyon? Sobrang thankful ako kasi nga hindi pa man tapos. Ramdam ko na kahit paano, I'm not a loser anymore. Nag-table reading na para sa gagawing theater production ng mga cast ng Ang Babae sa Septic Tank 4. Sa pangunguna pa rin ito ni Eugene Domingo. Mga hamon sa mundo ng teatro ang tatalakayin sa pagbabalik ng hit franchise. We would like to believe, as a thespian myself, that this is the golden age of theater.
Ano ang pananaw ng ang babae sa septic tank sa teatro ngayon? Ano ang papel ng teatro sa lipunan? Dahil sa tagumpay ng mga naunang installment, pressured ba si Uge sa live theater ng kanilang istorya? Hindi ko naman sinabing hindi ako nape-pressure. Hindi ko pine-pressure sarili ko, but we have to work. Ang live audience, dapat din bang maghanda sa mga pasabog? May chance na magsitalsik, pero bahala na kayo. Mapapanood ang babae sa septic tank sa Pieta Theater. Kapatid, ako si Von Belinario para sa 1PH. Yan muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Angela. Thank you, MJ. At yan din po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Sa ngalan po ni Cheryl Cosim, ako po si Angela Lagunsad Castro. Kami ang inyong kapatid sa public service, 1PH Teleserbisyo para sa Pilipino.